5, 4, 3, 2, 1. Before I preach, gusto kong sadaling buksan ang inyong Bible sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Gusto ko pong sabihin sa inyo, napakahalaga sa akin yung kahalagahan ng mga batang pinagpray natin kanina. Well, some of you, 1 Timothy verse 5. No, 2 Timothy, I'm sorry. Check mo nga yung 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ayan, okay. Tingnan niyo po yung verse na yan, ano? Sabi po dito, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. It was Apostle Paul who encouraged Timothy. Si Timothy po yung sinasabi niya rito. Si Timothy ang naisulat po sa Bible na pinakabatang pastor. Bakit batang-bata pa lang pastor na siya? Alam niyo kung bakit? Dahil lang sa verse na yan. Sabi ni Apostle Paul, I am reminded of your sincere faith. Sincere faith, ha? Which first lived in your grandmother Lois. Ito pa lang si Timothy, may magaling na lola. Sino lola niya? Si Lois. And in your mother Eunice. Yung nanay mo, tsaka lola mo, nagtulong para i-download yung faith kay Timothy. May nagtanong sa akin, Pastor, sino ba ang nag-disciple kay Timothy? Ang marami, akala nila nag-disciple kay Timothy, si Paul. Pero po ang original, ang unang-unang nag-disciple kay Timothy, si Lola, tsaka si Mami. Bakit? Kasi po bata pa lang si Timothy, dinadala yan lagi sa templo. Dinadala yan lagi sa simbahan. Kaya si Timothy, bata pa lang, na-expose na sa faith. Na-expose na sa Panginoon. Nung dumating si Paul, dinala tong si Timothy, Paul. Ito yung apo ko, ito yung anak ko, sabi. Paul, ikaw na mag-ano dyan.
Tingnan mo kung ano mangyayari kay Timothy. Nung tiningnan ni Paul si Timothy, nabigla si Paul. Pa, yung batang ito ang galing ah. Bata pa lang marunong sa Diyos. Ginawa na kagad siyang pastor. Alam nyo, hindi ako nahihirapan dun sa mga Kristiyanong nagpunta dito na na-expose dun sa nanay at tatay niya. Alam mo saan masakit ang ulo ko? Yung mga taong lumaki na hindi tinuruan ng lola at saka ng nanay sa salita ng Panginoon. Karamihan pasaway. Maniwala po kayo. Bakit ko pinagpipray yung mga bata at mga bata dito? Alam nyo, hanga ako doon sa mga nanay. Ito gayahin nyo. Sino yung lola? Kung may lola dito, hilahin mo yung apo mo. Punta ka sa simbahan. Punta ka sa simbahan. Yung kakapunta nila sa simbahan, katulad ni Timothy, yung nanay, punta ka sa simbahan. Si Timothy na-expose sa Word of God. Laging umaate, nakikinig. Bata pa lang, pastor na. Ibig sabihin, sa murang edad, gusto no kagad ni Timothy maglingkod sa Panginoon. Alam mo yung iba sa inyo, siguro wala kayong katulad na lola na ganyan. Ano? Yung iba sa inyo, wala po yung katulad na nanay na ganyan. Tingnan yung itsura mo, parang, ang pagpunta sa church, parang ang hirap. Parang, saka pupunta, meron kami pre-encounter punishment. Ha? O kasi pagkatapos mo, ating ka ng 3 days punishment. Pagkatapos magkakaroon ka ng post-punishment. Tapos magkakaroon ka ng School of Punishment 1. Tapos meron akong School of Punishment 2. Pagkatapos mo ng School of Punishment 2, magkakaroon ka ng re-punishment. Hanggang sa matapos mo yung School of Punishment 3. Si Timothy, matindi. Bakit? Yun po ang dahilan. Pinapasa yung pananampalataya sa next generation. Yung sino man pong nanay dito, malaki ang iyong pananagutan sa Diyos. Sino man ang lola dito, malaki ang pananagutan mo sa Diyos. Yung mga dalaga dito, mag-aasawa kayo, gayahin nyo si Eunice. Yung nanay, your mother Eunice. Sino yung mga future mother? Taas yung kamay, mga future mother. Kayo ba yung faith niyo ida-download nyo sa anak nyo? Lahat ng dalaga dito, magiging future mother yan. Suggestion ko, gayahin nyo si Eunice. Sino rito yung mga lola now, yung lola na ngayon? Kung kayo lola na ngayon, tingnan mo yung apo mo, bigyan mo ng pahalaga. Amen? Pwede bang palakpakan natin yung mga nanay at yung kanilang mga lola na narito ngayon, tatay at lolo. Yung mga anak, dalhin nyo sa templo, katulad, para pag ganun po, si Timothy, iba na po ang itsura. Amen? Pwede bang palakpakan din natin yung mga tatay at mga lola. Yan. Si Timothy ay isa pong magandang example na na-downloadan kung paano magkaroon ng pananampalataya. Sabihin natin pananampalataya. In fact, ito pong week na ito, itong months ng June, July, probably in August, magsisiris po ako ng supernatural life. Kasi po yung topic ng supernatural life ay napakahalagang matutunan nyo ng mga taga-dulos. Alam nyo po, para sa akin, kung maituturo ko ito ng maayos at may practice nyo yung supernatural life, malaki po ito maitutulong sa inyo. Ang supernatural life ay makakatulong sa inyong pamilya, sa iyong trabaho o pag-aaral, sa iyong karir, lalo na sa iyong pamilya. Bakit po? Kasi po ang supernatural life, ito po yung pinapasok natin the moment we become Christian. Okay? At particular po, sisimulan ko po yung tinatawag na supernatural faith life. Okay? Alam niyo po, yung faith, marami mga tao, hindi pa po sila nakakaunawa nung tunay na pakahulugan ng pananampalataya. Okay? In fact, para sa akin na ang faith is absurd. Okay? Let's start from reading Hebrews 11 verse 6 para makita niyo po. Okay, verse 6 muna tayo. Verse 6. Sabi po dito, and without what? Without what? And without faith, it is impossible to please God. Tingnan niyo yung salita na yan. Napaka-imposible mong ma-please si Lord pag wala kang pananampalataya. Why? Because anyone who comes to Him
must believe that He exists. Okay? Yung faith is a believing power. Believing power kasi yun, yung faith that God exists. You believe that God exists. Kapag may faith ka, kasi you believe that God exists. And that He rewards those who earnestly seek Him. How many among you believe that God exists? Now, tingnan niyo po ito. Pag sinabing existence of God, nahihirapan ng marami kasi ganito yun. May dalawang realm na no? Isang natural at isang spiritual. Get this, Get this. Tingnan niyo to. Pakinig kayo mabuti. Sa natural, yung physical, hindi doon nagmamanifest yung God na yon. Kasi si God, nag-i-exist sa supernatural. Naintindihan niyo ako? Kaya yung iba nag-aasa ng Diyos, hindi mo makita. Hindi mo siya makikita sa physical. Dapat pumunta ka doon sa spiritual realms. Kasi ang spiritual realms, yun ang dominion ng manifestations ng Panginoon. Now, tinan niyo to. But it doesn't mean wala siyang control sa physical. Ang kanyang existence, pareho yun sa physical at spiritual. Pero hindi mo siya makikita because God is a spirit. So, pag sanay ka lang tumingin sa buhay mo ng physical, automatic magiging limited ka in all aspect of your life. But the moment you understand that the God exists, you don't see Him in the natural, but God exists in the supernatural, then you can understand how to communicate with God. Pastor, kung kami nasa natural, ang Diyos ay nasa spirit, paano kami makakapunik dyan? Kaya tayo, tatlo po ang bahagi ng buhay natin, katawan. Yung body, may soul at may spirit. Yung spirit mo, meron niyang capability to connect to the supernatural. So every human being can be connected to God through spiritual life. Natural man, okay? Buksan natin sandali itong buksan natin ito yung verse 1. Tingnan niyo po yung verse 1 ng Hebrews 11. Sabi po da, now faith, what? Is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sure ka kahit hindi mo nakikita. Parang ganito. Electric fan. Tingnan mo electric fan. Buksan mo. Pakiramdaman mo. Sarap. May hangin. May hangin. Sabi mo may hangin? Asan ang hangin? Wala siyang nakikita. We don't see it, but we are assured even though we don't see it. Ibig sabihin po, ang hangin, kahit di mo nakikita, siguradong meron. Tama ba ako mga kapatid? Pag tumampat ka sa electric fan, nakikita mo ba hangin? Hindi mo siya nakikita, pero nararamdaman mo, sigurado ka, assure ka. Merong hangin. Hindi ko naman nakikita Meron. Wala namang nakikita. Mga kapatid, ibig sabihin ng ganito, hindi porkit hindi mo nakikita, wala. God is a spirit. Hindi mo siya nakikita. Pero, He exists. Now, doon sa realm na yon, doon ka pupunta. Sa bagamat hindi mo siya nakikita, pero naniniwala ka na nandyan siya. Ang problema ganito, maraming naging Christian, naniniwala sa Diyos, sa isip lang. Pero wala talaga sa puso nila. Wala talaga. So ang nangyayari sa mga tao ngayon, yung faith na sinasabi nila, we call it intellectual faith. Tama, amen, may Diyos. Pero hindi nila makonek. Bakit? Kasi it's more than intellectual, it's spiritual. Are you listening here? So yung supernatural, spiritual yon. Meron tinatawag tayong natural faith, visible yon, nakikita. Pero meron pong another realm, which is the spiritual realm. Now, may nagtanong sa akin, ano mas makapangyarihan? Siyempre, mas makapangyarihan yung hindi mo nakikita. Yung government of God in all the world. He is totally in control. Knowing that there's someone who control everything, even the physical, bring you
to an advantage position. Now, bakit ko po binabanggit po sa inyo ang importance ng supernatural faith? Kasi po, everyone who wants to become successful in your life should always remain in a high level of faith. Yan po ang totoo niyan. Hindi kayo magiging successful sa life ninyo kapag ang available lang sa inyo yung natural at hindi nyo ma-economic yung availability ng supernatural. Sa New Testament, basahin nyo po si Lord nung mag-operate siya, hindi siya nag-ooperate sa physical situation lang. Masyado siyang nag-ooperate doon sa supernatural. Kasi pag may bulag na, naturally, wala na yung bulag na yun eh. Pero pag nag-intervene ng supernatural, yung bulag, nakakakita. Yung pilay, sabi ng doktor, wala nang pag-asa yan. May sakit eh. Pilay na yan. Habang buhay na hanggang mamatay. Pero pagdating ni Jesus, yung physical limitation, pag pinasok ng supernatural, yung pilay lalakad. Naturally, yung patay, pag patay na yon, patay na yon. Kasi natural law, when the body is dead, it's dead. Pero pag pinasok ng supernatural, yung dead, nabubuhay. Bakit? Kasi supernatural is above the natural. That is the law. Mas makapangyarihan ng supernatural kaysa sa natural. Kaya nga may super eh. No? Now, ang problema sa maraming Christian, hindi nila alam yung pinagkaiba nung natural sa supernatural. Dahil puro natural lang alam natin, wala tayong alam sa supernatural, nagiging limitado lang tayo doon sa mga limited resources ng natural, wherein, if you know na merong supernatural, itatap in mo lang yon para magpunta sa'yo. Kaya lang bago mo maitap yung supernatural, nire-require ng faith. Dapat mananiniwala kang nag-e-exist yun. Are you still here? Ang pananampalataya po ay nagsisimula sa inyong personal na relasyon sa hindi nakikitang Diyos. Tandaan niyo sinasabi ko. Ang pananampalataya po ay nagsisimula yan sa inyong relasyon sa Diyos na hindi niyo pa nakikita. Maniwala po kayo. Through faith, your relationship with God will be strengthened. No? Kaya pag may relation, sino yung tumanggap ka na kay Kristo? Taas yung kamay. Ha? O ba't ka nagka-relasyon? Hindi mo naman nakita si Kristo Because now your faith is released. Naniwala na kayo. Kahit ang Isus na ito, hindi nyo pa nakikita. Are you listening? Amen? Human, tayo po, has always the tendency to walk by sight and not by faith. Madalas po makalimutan natin that behind the natural world is a whole spiritual realm that we do not see but exist. Yan po yung nakakalimutan ng marami. No? Kaya pag dumating po yung inyong mga problema, nalulungkot tayo. Pag may mga difficulties tayo, nag-give up tayo. Pag may mabigat na problema, yung iba tumatalon sa building. Kasi akala nila wala nang solusyon sa kanilang sitwasyon. Well, kung puro natural ang naisip mo, wala talagang solusyon. Pero pag naniniwala ka sa supernatural, magtataka ka, naniniwala ka ang makikialam sa'yo ay ang ating Panginoon. Sino sa inyo kaya niyong isipin na merong Diyos na kayang tumulong anumang uri ng hirap ng kalagayan mo? Taas yung kamay yung naniniwala na may Diyos na tutulong sa'yo. That is faith. Faith po yun. Alam nyo, gusto ko po sabihin sa inyo, kaya natin pinag-uusapan ang supernatural faith to be applied to your life because meron kayong mga pinanganak na dream sa puso ninyong mga imposible. Ha? Alam nyo, kung iisa-isahin nyo ang mga tao, they could speak great dreams. Ma-amaze ka. Grabe, ang ganda niya na. Grabe, ang ganda ng pangarap mo. Ituloy mo yan. Ang ganda-ganda. Pero pag nag-depend ka sa magandang pangarap mo dun sa natural, magtataka ka, hindi mo na magagawa. Kasi natural is limited. Matindi ang limitation ng natural. Pero pag tinap mo ang supernatural para sa dream mo, yung limitation
makukumpleto dahil sa supernatural. Ang supernatural is unlimited. Ang point ko, tayo mga Christian, hindi tayo nag-ooperate sa natural. Nag-ooperate tayo sa supernatural. So that lahat ng dream na binibigay ng Panginoon ay mangyayari at magaganap ayon sa kanyang pangako because His word is true. Amen? So this afternoon, let us not forget that the spiritual is more powerful than the natural. Let us not forget that the natural resources is limited, but the spiritual resources is unlimited. Tap your supernatural resources through your faith in God. Sino po nakakunawa ng kinukwento ko po ngayon? Amen? Now, ang faith pong ito, okay, ay nagmumula sa paniniwala na merong existence yung government ng Panginoon. Nag-i-exist. Sino po rito kumbinsido nag-i-exist yung government ni Lord? Taas yung kamay. Ha? Pastor, bakit pinapatay lahat ng mga tao? Pastor, bakit may ganyan? Well, sabi ko sa mga kaibigan ko, mga kapatid, nakikita niyo yung mga pangit. Pero huwag yung mag-alala, God is still in control. Pastor, yung mga ISIS, pinapatay yung mga Christian, wala bang magagawa si Lord? No. God is still in control. Can I have your amen? Sino sa inyo kayang paniwalaan that God is in control? Because your faith believes so, that God is in control. Parang ganito, may problema ka, may difficulties ka, may utang ka, may financial difficulties ka, o kaya sakit at karamdaman. Can you think that God is in control? Can you believe that the government of God is still running the show? Narinig niyo ba to? Nasaan ka, Panginoon? Hinahanap pa si Lord. Hindi mo kailangan tanong kung nasaan si Lord. Andyan si Lord. Amen? Kaya kita mo yung mga walang pananampalataya, madidinig mo lang sa kanila. Madali kong malaman kung walang pananampalataya, puro negative. Naku, patay ako. Ano kaya mangyari sa buhay ko? Patay ako. Alam mo, tumatanda na ako, patay ako. Malamang di na ako mag-asawa. Naku, kawawa naman ako. Malamang ako, kawawa ako. Patay na ako. Naku po, kawawa ako. Puro negative. Tama naman siya, confirm. Kasi nga, ang basis ng kanyang understanding, natural lang eh. Pero tingnan mo yung taong may pananampalataya, ibang magsalita, ano? No? Yung may pananampalataya, may problema ka. Alam mo, dami kong problema. Sabihin mo sa ito, huwag kang mag-alala, mahal ka ng Panginoon, hindi ka pababayaan. Ang corny mo. Alam mo, ang corny mo talaga. Tingnan niyo po yung 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Tingnan niyo para doon sa mga nakukornihan, ito ang mensahe ko para sa iyo. Tingnan niyo, ano sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 2, verse 14. The person without ano? Without ano? Ay, wala pa pala yung verse. Brother, lagay niyo. Mira, Ayan. Okay. The person without the... tingnan nyo ang tao walang espiritu. Ano sabi ng Bible? Does not, accept the things that comes from the Spirit of God. Ayun. Yun pala yun. Ang tao nang walang espiritu ng Diyos, hindi niya ina-accept yung mga galing sa Diyos. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka ng Panginoon. Corny mo. Hindi niya maintindihan kasi wala siya ng espiritu ng Diyos eh. Amen. Parang yung sinasabi mo sa kanyang advice mo, tutulungan ka ng Diyos. Bahala sa'yo. Alam mo yung ako ng ganyan, nakukornihan ako sa ganyan eh. Alam nyo, hindi ka nakukornihan. Talagang, bakit? Ano sabi po dito? But consider them what? Corny? Hindi, foolishness. Sinasabi mo lang nakukornihan ka, pero sa totoo lang, sinabi mo, kalukuhan yan. Nasubukan nyo naman magsalita sa isang tao, alam mo, huwag ka mag-alala, mahal ka ng Panginoon. Kalukuhan, mahal ng Diyos. Ang hirap-hirap nga ng buhay ko. Kasi nga, yung walang espiritu, hindi talaga nila matatanggap na mayroong supernatural na pwedeng tumulong sa Kanya. Tingnan mo katabi mo. Sabi sa Kanya, Sino nakakaunawa? Sumigaw ng amen. Ulitin ko, The person, ikaw yun, Bawa, sinabi mo, the person or real
without the Spirit, Oriel will not accept the things that comes from the Spirit of God. But, ito pa, consider them what? Foolishness. Kaya yung mga taong wala sa supernatural, lahat siya sasabihin siya, baliw ka, mali yan, kalokohan yan. Foolishness nga eh. Sabihin mo sa unbeliever, alam mo, bibless ako ni Lord. Bakit? Kasi tither ako eh. Nagbibigay ako ng tithes. Linggo. Kaloko. Ako, naloko. Gagano'n yung kaibigan mo, naloko ka. Sabi mo sa kanya, naloko ako. Saan nakalagay sa Bible na naloko ako pag nagtatites? Sasabihin niya, wala akong alam sa Bible eh. Teka muna, nakalagay sa Bible kasi. O sino loko ngayon? Ikaw naloko. Yung sinasabi mo wala sa Bible, yung sinasabi ko nasa Bible. Pero siya convinced na naloko ka. Hindi niya alam, siya ang foolish. Sabi mo sa katabi mo, see? Akala mo, ikaw nilolokohan pala, siya pala naloko. Bakit? A person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God, but consider them what? Foolishness. Ano sabi ng Bible? They cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Hindi nila maintindihan yun. Kasi supernatural yun. Madidiscern mo lang yun in the spiritual realms. Tithes? Ano gagawin sa akin ng tithes? Sa natural, wala na nga akong pera eh. Sa natural, wala nga kami, gipit nga ako eh. Ba't pa ako magta-tithes? Common sense naman. Sa natural, common sense, wala ka. Punta tayo sa spiritual. Sabi ng spiritual, if you are faithful to God, God will be faithful to you. If you learn how to plant in the Spirit, then you will reap in the Spirit. Yung tithes and offering, spiritual giving yun. Tanim yun in the Spirit. Tutubo yun, lalago yun, aani yun. Now, bago ko magpatuloy, sino rito naniniwala ka pa rin ng Doulos for Christ in the next 5 years, makakapag-produce ng 1,000 multi-millionaire? At sa umagang ito, sabi mo, ako yun, taas yung kamay, ako yan. Katabi mo magtatawa sa'yo, ikaw! Sabi mo sa kanila, supernatural, baby. Sino rito naniniwala, i-bless ka supernaturally ng Panginoon? Nako, bakit ko sinasabing supernatural? Kasi po nakakaunawa lang yan, yung nagko-connect sa spiritual world. Ang Kristiyano, spirituality yan. Hindi yan naturality. It's spirituality. Kaya pag naging Christian ka, mas malamang ang spiritual control na alam mo kaysa sa physical. You can afford na wala akong pera ngayon, kulang ako, kapos ako ngayon. Nasasabi mo sa puso mo, ngayon lang yan. Humanda ka. Paparating na yung blessing coming from the Spirit. May mas mayamang Diyos na hindi natin nakikita. Hallelujah! Ganyan ba kayo maniwala? Nakakita ka ng bahay, hallelujah, ang sweldo ko hindi makakabili. Naku po, paano ko ba? Ang ganda pa naman. Pero mananampalataya ako. Ang source ng pambili ko ng magandang bahay ay supernatural. Ganyan ba tayo? Ano magagawa ko? Wala akong pira. Kasi nga po, physical lang ang habol mo. Ngayon, sino sa inyo gusto mag-practice ng supernatural faith? Come on. Alam niyo, ibig sabihin ng supernatural faith, tinatap mo na yung spiritual resources para yung kapos na natural life mo, sasakto na yun, papasok na. Nagpastor ako noong 1988, 4 na taon, walang sweldo. Sabi sa akin ng mga kaibigang pastor, patay ka. Ba't ka dyan nagpastor? Mga puro estudyante yan. After 20 years, andito na ako sa PICC, sabi nila sa akin, buti na lang, hindi ka naniwala sa amin. Sabi ko sa kanila, naniwala ako sa Diyos eh. Kasi hindi ko lang tiningnan yung walang pera yung church ko na pinapastoran. Nakikita ko pa, behind ng mga taong walang pera, meron pang Diyos na may resources na pwede niyang ibuhos sa simbahang walang pera. Kaya hindi tayo nagmukhang walang pera. Amen. Imagine mo, 4 na taon, wala kang sweldo, ang ganda-ganda ng misis mo. Yung ate, ganda ng ate Jernyo na yun. Tapos walang makakain, no?
Sabi ko, Lord, nananampalataya ko, hindi mo gugutumin si beauty. Hindi magugutom yun. It's too beautiful to be hungry. So, nanampalataya po ako. So, yung Ate Jer nyo, magta 25 years ako mag-asawa. Tanong nyo, kung nagutom siya, hindi siya nagutom. Alam nyo kung bakit? Si Bishop Uriel namuhay ng may pananampalataya, konektado palagi sa Diyos, at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Amen. Kaya yung mga walang papakasal dyan, alam mo na gagawin mo. Yung mga, Pastor, hindi ako makapagliligaw. Bakit? Nahiya ako, wala akong pera eh. Huwag kang mahiya, ligawan mo. Alam mo ba, nagpakasal ako, sabi ko kay Pastor Luther, yung pastor po ng Victory Christian Fellowship, Pastor Lut, mag-aasawa na po ako. Nag-iipon po ako ngayon. Alam mo, sabi sa akin, Oriel, pag nag-ipon ka, hindi ka na makakapag-asawa. Sabi ko, bakit? Yung konting maiipon mo, kakailangan ng church, ibibigay mo yan, tingnan mo. Nag-iipon ako. May pangangailangan ng church. Bili ako ng gitara. Pampakasal ko to eh. Bili akong gitara. Wala na naman akong pera, tapos may konti. Hala, wala tayong upuan. Lord, paano itong pera? Sige, bili ka na lang ng church chair para may upuan tayo. Nag-iipon na naman ako. Grabe, wala tayong projector. Sige, bilang tayong projector. Alam niyo po, isang taon, 2 taon na ako, wala pa rin akong pera. Sabi sa akin ni Luther, Aurelica, gusto mo na mag-asawa? Gusto ko na, Kuya Lord, wala akong pera eh. Huwag ka na mag-ipon, mag-asawa ka na lang. Sabi ko, paano yun? Manampalataya ka. Magtiwala ka. Si Luther, lagi-lagi magtiwala ka, magpakasal ka na lang. Ilagay mo yung date, kailan? Bahala na si Lord. October, sabi ko sa church, sa February mag-aasawa na ako. Excited yung mga taga-dulos. Tapos, wala akong pera. Sabi ng asawa ko, nag-announce ka ng kasal, wala naman tayo pera. Manampalataya lang tayo. Alam niyo po, by February 9, nagpakasal kami. May mga members, sila bumili nung gown ni Ate Jer nyo. Yung isa kong kaibigan, binili ako ng Amerikana. Grabe, nakatuksido pa ako. Parang mukhang ang dami kong pera dito Pero mo, ang yabang ko, nakatuksido pa ako. Nagpakasal kami ni Jer, wala kaming pera. Paano na babayaran yung aming reception? Wala kaming pera, pero alam niyo po, ang ganda ng reception namin. Sabi nung, pare, ang yaman mo Sabi ko, bro, wala nga akong pera eh. Yung isa kong ninong, sabi ng ninong ko, Riel, huwag ka mag-alala, ako na magbabayad ng reception. Hallelujah! May magbabayad na ng reception. Yung isang ninong sabi, Riel, ako rin magbabayad ng reception. Hindi po, bayad na. Ba't mo binayaran ako magbabayad eh? Ay, hindi po, yung ninong ko nagbayad. Naku, talaga si Oriel talaga. Alam niyo po, bayad na yung reception. Gusto pa niya magbayad. Sabi ko, doble. Alam niyo, bandang uli, nung matapos po ang kasal, binigyan kami ng pera. Sabi ko, Jer, nagpakasal tayo ng walang pera. Nung matapos ang kasal, meron pa tayong 40,000. Ba't tumubo pa tayo? Ako lang po yung nagpakasal ng walang pera. Pagkatapos, may 40,000 kaming dalawa. Sabi ni Jer, ang tindi ng pananampalataya mo. Sabi ko, sister, ang kasal kasi natin, supernatural wedding yan. Sino gusto magkaroon ng supernatural wedding? Taas yung kamay. Woohoo! Supernatural po yan. Yung bahay ko, tawag ko dyan, supernatural house. May bahay ako ngayon, maganda, supernatural. Sabi, nagja-jogging po kami, naglalakad po kami. Makikita ko yung isang bahay, ang ganda. Sabi ko, ang ganda ng bahay. Sabi sa akin ni Ate Jan mo, tinan mo yan Yan tinan mo yan Ang may-ari niyan, pastor. Si Pastor June, alam mo yan, estudyante mo lang, tinan mo Ikaw ang leader ng G12, tinuturuan mo lang yan, tinan mo ang ganda-ganda ng bahay. Ikaw, teacher, walang bahay. Nagagalit yung spirit ko. Estudyante ko lang yan, maganda ba? Ako teacher niya. Sabi ko, Lord, mukhang may surprise ka sa akin. Ngayon po, sa totoo lang, ang gandang bahay ng estudyante, pero yung bahay ng teacher, mas maganda ngayon sa estudyante niya. Bakit? Supernatural na naman. Grabe, babayaran ko yung bahay ko ng 10 years, in 2 years na bayaran. Pastor, paano mo nabayaran? Supernatural. Supernatural. Yung 11 million, sabi nung matanda, pag ikaw bumili, 8 million na lang. Sabi ko, wow, nakatipid ako ng 3 million. Sabi ko, 8 million? Jer, magkano pera mo? Sabi ni Jer, wala.
Sabi sa akin ng matanda, Oriel, magkano pera mo? Nag-ipon po ako ng konti. Sabi ko, tingin ko po mga 300,000. Halika, Oriel, may kukwento ako sa iyo. Yung magbebenta sa akin ng bahay. Nung bata ako, kaibigan ko, alam mo kung sino? Sabi ko, sino po? Si Manny Villar. Kaming dalawa, ang business namin, realty. Pareho kaming nagbebenta ng lupa. Maglulupa kami. Kami nagtimula ng mga subdivision. Kaya kami yumaman dahil dyan. One day, nakita ko yung asawa ni Manny Villar, si Cynthia, may kausap na pastor. Binigyan niya ng bahay. Tinanong ko siya, ba't mo binigyan ng bahay si pastor? Sabi daw ni Cynthia Villar sa kanya, alam mo, pag minahal mo ang pastor, pagpapalain ka ng Diyos. Mahal ko yung pastor na yan. Binigyan ko ng bahay. Ngayon, alam ko, ibibless ako ng Panginoon. Alam mo, sabi niya, alam mo, pastor, after 15 years, si Manny Villar, naging bilyonaryo. Tumakbo na ngayon, naging senador. Yung asawa naging congressman. Ngayon, tatakbo pa ng presidente. Sabi ko, umasenso po talaga. Alam mo, naniniwala ako sa sinabi ni Cynthia. Nag-alaga siya ng pastor, kaya siya pinagpala. Ako, malayo, naiwan ako. Kasi hindi ko naintindihan eh. Kaya pastor, please naman, sabi sa akin, please naman, ikaw na kumuha ng bahay, kunin mo na yan. Kahit magkano, ibigay mo na lang sa akin. Makuha mo lang yung bahay. Supernatural! Sabi ko, abay, ang lakas ng faith mo. Wala akong pera. Hindi, be-bless ka ni Lord, babayaran mo ko. Pero wala akong pera, basta naniniwala ako. Alam mo, after 2 years, nabayaran ko po siya, sabi niya sa akin, sabi ko sa iyo kaya mo yan Wala, sabi ko, supernatural. Binigyan ako ni Lord ng bahay. Sino sa inyo gusto magkaroon ng bahay? Ha? Abay, kung gagayahin nyo ako, sasabihin nyo, ang unang inisip ko to, yung church nga, hindi ko ako kayang sweldohan na kailangan ko, paano ko mababayaran yan? Pero dahil may supernatural, alam nyo po, nagtaka ako. Nung panahon na bumili ako ng bahay, ang dami kong invitation sa iba't ibang bansa. Grabe, tuwing magpipreach ako, binabayaran ako ng mga $1,000. Pag uwi ko, sabi ko sa ate Jer mo, Jer, meron akong $10,000 Naku, ang dami niyan, Ben. Papalit mo na, bayaran natin yung bahay. Bayad kami ng bayad. In 2 years, I think 2.5 years, bayad na po yung bahay namin. Bakit? May kapangyarihan ang supernatural. Amen. Sino rito may pangarap? Taas yung kamay. May supernatural faith ka ba? Kaya ako tinuturo ang supernatural faith sa inyo. Ano ang supernatural faith? Lahat tayo namumuhay sa natural. Merong available resources supernaturally. Ang nagko-connect ng supernatural resources para ma-complete yung natural needs, faith. Yan ang bridge, faith. Come on, say that word, faith. Kasi naniniwala ka na hindi mo nakikita. Naniniwala ko, may pambili ito, naniniwala may pambili ka ng bahay. Bibigyan ka ng pambili ng bahay ng Panginoon. Shh, hindi yung boss mo magbibigay siya ng bahay, si Lord. Ha? Hindi yung bangko utangan mo ang magbibigay ng bahay sa'yo. Maniwala ka, si Lord, ibe-bless ka niya. Umanda ka, makakabili ka ng bahay. Sa paanong paraan, Pastor Riel? Yung iba sa inyo, mapopromote ng todo promotion. Magkakaroon ka ng mga 6-digit na salary. Supernatural yan, magtataka ka. The Lord will bless you. Amen? Yung iba sa inyo, mangyayari ganito. Nagtatrabaho ka na, biglang may tataginting sa isip mo, ting! Magkakaroon ka ng mga aha moments. Aha! Yes, Lord, gagawin ko yan. Anong gagawin mo? Magbibusiness ako. Pero wala akong pera, Lord. Pero Lord, may supernatural. Alam ko, ikaw Yung iba sa inyo, matatagpuan nyo sarili nyo, nagtatrabaho, sa gilid, nagbibusiness. Mamayang konti, sabi mo, mas malaki na kinikita ko sa business ko Puro matindi na to. Pag ako nag-full time sa business ko, lalo akong lalaki kita. Goodbye job. Let's start business. Magiging business. Tingnan mo katabi mo. Yung katabi mo na yan, magiging businessman yan. Ha?
Because businessman has unlimited income. Supernatural. Sino sa inyo gustong pumasok sa supernatural? Ha? Gusto nyo unlimited income? Mangarap kang magkaroon ng negosyo. Kasi pag ikaw empleyado, masipag, pareho lang ang sweldo. Tinamad ka ng tinamad, pareho pa rin ang sweldo. Masipag o tamad, pareho sweldo. Tama? Negosyo. Pag tamad ka, walang kita. Pag masipag ka, malaki. Sipagan mo pa, mas malaki. Sipagan mo pa, mas malaki pa. Pastor, pagod na ako. Supernatural strength, mas masipag ulit. Supernatural power, mas matibay. Pero pastor, di ko na alam, supernatural wisdom, available. Lahat supernatural. Ewan ko lang kung di ka pa umasenso. Sabi mo sa katabi mo, kaya natin to, kaya natin to. Ha? Sino rito yung napifeel mo, yayaman ka? Dahil may supernatural resources. Yung supernatural resources, ang bumubunot dyan, yung supernatural faith. Ha? Kaya madali mong malaman yung mga may supernatural faith sa kanilang pagsasalita. Ang lamong, hirap-hirap naman ang buhay natin. Sana mag-iba na yung presidente. Alam mo si Binay, kung sino-sino sinisisi. Yung presidente, yung vice president. Alam niyo po, sasabihin ko sa inyo, maraming naghihirap, bakit may yumayaman sa panahon ng taghirap? Alam niyo kung bakit? Sa karamihan ng mga tao, sinisisi yung kanilang kapaligiran, pero may mga taong umaasa sa supernatural God na mag-i-intervene sa kanilang kahirapan. Sila'y ibe-bless ng ating Panginoon. Amen? Tinimulit yung katabi mo. Sabi mo, ako yun. Ha? Konbinsihin mo, ako yun. Oh, sino rito willing araw-araw magsasalita ka ng pananampalataya? Taas yung kamay. Pastor, araw-araw magsasalita ako ng pananampalataya. Marahil po kasi marami sa atin po, kulang tayo sa pagtingin that the government of God is existing. Yan ang kulang ng marami. Alam nyo, yung faith natin, sa totoo lang po, yan ang nag-aalis sa atin dun sa world of failure, sa world of defeat. Yan po dinadala tayo sa road of success, prosperity. It's the faith who will pull you out from poverty. Yan po ang totoo noon. Kaya hindi pwede po tayong manampalataya sa mali, dapat sa Diyos. Sino sa inyo willing mag-dare to believe? Tapos yung kamay, yung you are willing to dare. Bakit ko po sinabi pong dare to believe? Ha? Para po sa akin, yung mga taong naniniwala sa supernatural resources na available para sa kanya, mag-take sila ng risk. Ha? Napansin ko yung mga may faith risk taker. Yung mga walang faith, ayaw mag-risk. Oo. Sino sa inyo lalaki ka? May nakita kang sister na parang na-attract ka sa kanya. Pero sabi mo, isa lang akong uod. Wala na, hindi mo naliligawan yun. Di ba? Nung ako'y nanligaw kay Ate Jernyo, lahat ng sanlibutan, sabi sa akin, hindi ka magugustuhan yan. Sabi ko, parang tama sila. Kasi pag tinignan ko si Ate Jernyo, nung dalaga yan, ako na, super beautiful yan eh. Lahat, sabi ko nga ako, mananalo ba ako doon sa mga karibal ko? Ang naliligaw sa kanya, mga varsity ng FAU, may mga nakakoach, ang tall, dark, and handsome. Ako, tall, dark, and some hands. Masipag lang ibig ko sabihin. Sila mga guwapings talaga pag naglaka. Mga artistahin eh. Ang problema nila, wala silang backup ng supernatural. Ako meron. Amen? At ako ay backup ng supernatural. Ang ibig sabihin nun, suddenly, if I tap the supernatural, Oriel becomes irresistible. Hindi siya maka-irresist. Kaya po napangasawa ko sa Ate Jernyo, na-conquer ko siya by faith. Mga lalaki, tip ko sa inyo yan. Yung mga babae, parang aayaw-ayaw sa'yo, sabihin nyo sa kanila, baka gusto mong ma-miss ang napakalaking opportunity. Mga guys, andito ba kayo? Kaya nyo ba yung pananampalataya na ganon? Ako, ganon ang faith ko eh. Mukhang 3 beses akong binasted nun eh. Pero sabi ko sa sarili ko, Lord, tulungan mo po siya.
namimiss niya ang malaking opportunity. Naka-record ba to, brother? Baka marinig ni Ate Jer nyo. Sa totoo lang mga kapatid, kung titingnan ko sa physical, sa natural, bagsak talaga ako. Ang maganda lang sa akin, konektado ako sa pananampalataya. Alam niyo, pag may pananampalataya kayo, ibang klase yan eh. Amen po ba? Sino sa inyo back up na ng supernatural? Yung iba sa inyo, wala pa eh. Kasi nga, hindi ka marunong mag-express ng pananampalataya doon sa invisible God eh. Do you believe that there is a God that you cannot see, but your faith in your heart is telling you, there is God. Don't worry. There is God. What you are seeing is the natural. Believe that somebody is in control of the supernatural. Supernatural yun eh. So nung ko po'y naliligaw kay Ate Jer nyo, wala akong bentahe sa natural. Imagine nyo, manliligaw ako ng walang pera, walang muka, 27 ang waistline ko eh. Di ang payat ko, walang muscle. Imagine niyo yun. Tapos ang trabaho ko, pastor, walang sweldo. Sino gugusto sa akin? Pero ang Lord, binuksan ang kanyang mata. Sabi ni Lord siguro sa kanya, Geraldine, kunin mo yan. After 25 years, makikita mo pinagkaiba. Buti siya, nakita niya yung future. Hindi siya. Sabi niya, nakita niya ako, ang payat, ang pangit. No, I live by faith, not by sight. Sabi niya siguro. Siguro, sabi niya ganon. I don't believe by sight, but I believe by faith. After 25 years, gumawa po naman ako, di ba? Manampalataya kayo. Sister, tumatawa ka ata, baka hindi ka payag Abay, sa totoo lang po, faith is very close to you. Faith is very close to you. Diyan lang yan eh. Huwag niyo sayangin. Kaya ka nga naging Christian eh. Nung naging Christian ka, may relationship ka na sa Diyos. Ibig sabihin, you are not tapped to the supernatural. You have to enjoy the resources that is available for you. You don't need to be despair. You don't need to be discouraged. For whatever situation, believe God is existing and He will help you. Sino dito yung nahihirapan ka sa trabaho mo? Mag-resign ka na kaagad, may mas maganda pa. Yung bakasitan, para walang Diyos eh. Naku, paano itong trabaho ko? Alam nyo, pag may trabaho kang di kayang suportahan yung pangarap mo, walang kwentang trabaho yan. Puntahan mo, may nag-aantay sa yung trabaho na ibibigay sa iyo ng Diyos, na ang sweldo mo makakabili ng iyong mga pangarap. Amen? Amen. Sino niwala, lalaki sweldo mo, itatap ka ni Lord supernaturally sa tamang resources para yung pangarap mo, magagawa mo. Huwag kang magtyaga dyan. Layas. Yung niyayabangan ka ng boss mo, tatanggalin kita sa trabaho. Sabi mo sa boss mo, sir, pasensya ka na. Kung ako yung tatanggalin mo, it's your loss. Not me. Why? I got a God in heaven who knows me, who loves me, and He is the owner of everything. Sino sa inyo empleyado na ni Lord? Yung iba kasi kayo, empleyado pa rin kayo ng tao eh. Mag-change na kayo ng boss. Huwag kang magbo-boss ng tao, mag-boss ka ng Diyos. Para hindi kita takutin ng mga boss nyo. Hindi kita gato. Huwag mo kong takutin, boss. May Diyos ako. Amen? Ikaw may pera lang, ako may Diyos. Sa tingin mo, maghihirap ako dahil wala ka sa buhay ko? Nagkakamali ka. The God who is the governor ng life ko, Siya ang magbe-bless sa buhay ko. Hindi ikaw. Amen? Huwag mo akong takutin, tatanggalan mo ako ng trabaho. Matatanggalan ako ng trabaho, pero hindi ako matatanggalan ng favor, ng blessing, because I am believing that God exists for my life. Tatapang ka. Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, change boss na tayo. Sino boss natin? Ang ating Panginoon. Amen. Romans 10 verse 8. Ano sabi pa ng Romans 10 verse 8? But what does it say? The word is what? Near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. Nasa puso mo na daw ang salita ng Diyos, ang pangako niya. Nasa puso mo. Sabihin mo.
Amen? It is in your mouth and in your heart. Ano sabi po ng 10, verse 10? Buksan natin verse 10. For it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Sa puso mo naniniwala ka. At ang paniniwala mo sa puso mo, sabi po ng Bible, your mouth that you profess, nagsasalita. Alam nyo, ang totoong may pananampalataya, nagsasalita ng kanyang pananampalataya. Ha? Hindi ka nagsasalita ng negative like na, ano magagawa ko? May hirap talaga ngayon, crisis. Di ba? Alam mo naman ngayon, taghirap, tiyaga-tiyaga lang tayo. Mas sweldo, ito, sapat-sapat lang. Yung mga ganyang salita yan ng mga taong walang pananampalataya. Huwag kayong magsasalita, nako, patay ako. Lahat na lang ng sweldo ko, kinukuha ng nanay ko. Sino rito yung hirap na kasi yung nanay mo, hindi ka pa sumusweldo, nakaabang, anak, nalabas na ba sa ATM? Anak, andyan na ba? Grabe nanay ko, napaka-sensitive. Sino sa inyo ang nahihirapan yung kasi ikaw ang breadwinner? May mga breadwinner ba dito? Ha? Lahat ng mga breadwinner, magsaya kayo. Alam niyo kung bakit? Sinasabi ko magsaya kayo. Walang magagawa ang Diyos kundi pagpalain ka ng pagpalain kasi gagawin kang blessing ng Panginoon sa pamilya mo. Huwag kang magsasawang tutulong sa nanay, tatay at mga kapatid mo. I-bless mo lang sila ng i-bless because ang supernatural resources is available. Sabi kasi ni Lord, you shall be blessed so that you will become a blessing to others. Amen? Pwede bang palakpakan natin yung mga taong yan? Amen? So, ang ibig ko sabihin, sa ating mga puso, no? When we open our heart, no? Ang heart natin dapat punong-puno ng ating mga salita. Huwag niyong isipin ng pananampalataya, lagi isip ng hindi po. Ito po ay spiritual, hindi intellectual. You must really believe that God exists. Ha? Alam niyo po, there is a day and moment of my life, nahirapan ako sa pressures. Pero kinumbinsi ko ang sarili ko ng todo-todo. Oriel, don't forgive, God exists. Oriel, God exists. Yun lang pong salita niyong God exists. Sapat na po para makalma yung naguguluhan kong puso at isipan. When I begin to believe that God exists, I begin to smile and said, God, thank you because you're existing, Lord. Lord, I know what's happening on the physical, Lord. Nahihirapan ako, Panginoon. Sa physical realm, Lord, hindi ko kaya. I sense my limitation na kiraramdaman ko, Lord. Kapos na kapos ako, Panginoon. Pero Lord, alam ko, merong Diyos na ikaw ang resources ko, Panginoon. Lord, sabi mo sa akin, kung maniniwala lang ako sa iyo at mananampalataya, sabi mo, ask and it shall be given to you. Lord, ngayon, I ask. Sino sa inyo, you don't have because you don't ask? Sino gusto ng bahay? Inask mo na ba? Sino gusto ng kotse? Taas yung kamay. Inask nyo na ba? Sino gusto nyo i-bless nyo? Tuloy-tuloy yung mga asawa at anak. Ask. Alam nyo po, isa pong prayer ko, nadaanan ko po yung hirap eh. Sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaanak, lahat ng anak ko, hindi ko na padadaanin sa pinagdaanan ko. Ano ba yung pinagdaanan ko? Nung bata po ako, sa sobrang hirap, nagbotidyaryo ako eh. Ayoko makita si Grace nagbobotidyaryo. Si Grace, yung kumakanta. Parang hindi bagay na botidyaryo, no? Diba, sasabihin ng mga tao, sister, parang ang lusog-lusog mo, ba't ka nagbobotidyaryo? Parang gano'n, di ba? Eh yung anak kong lalaki, si Daniel, matutuwa ba ako maging botidyaryo mo yun? Hindi. So alam mo sabi ko, Lord, tapos na yung sumpa ng kahirapan ng panahon ko. Because ngayon, Lord, yung blessing ng supernatural bubuho sa pamilya ko. Hindi sumpa, hindi kahirapan, kundi pagpapala. Ngayon, wala akong nakita sa mga anak ko naghihirap. You know what I believe? My sons and my daughters will be 10 times better than their father. That's what I believe. Si Odi, 10 times better sa akin yon. Si Grace, 10 times better than me. Lahat ng magiging anak ko, magiging 10 times better than their father. Because I believe the Lord will resource me for them to become 10 times better than me. Sino sa inyo naniwala, 10 times better ang blessing mo kung mananampalataya ka sa Panginoon? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
Thank you, Jesus. Araw-araw, mga kapatid, huwag kayong gumaya dun sa 1 Corinthians 2:14 na hindi naniniwala sa Diyos. Ang tingin nila ang pananampalataya, kalokohan lang. Yung mga pangako ng Diyos, mga kalokohan lang yan. No, lahat ng salita ng Diyos ay totoo. Paniwalaan mo lahat yun. Ipasok mo sa puso mo. Because you can only confess that which you had been able to store in your heart. Itago mo sa puso nyo, mga kapatid. Amen? Sapagkat ang faith comes only through the Word of God. Ang faith natin will always lead us to believe the things that cannot be scientifically proven, but ang faith, kayang patunayan po yan. Amen? The Bible, yung Word of God po, yan lang ang source that can produce faith in the heart of men. Yung Bible, taas yung kamay ng mga may Bible. Taas yung kamay ng mga may Bible. May Bible kayo, hawakan yung mabuti yan. Basahin yung mabuti. Amen? Because faith will only come when you have a direct and permanent contact with the Word of God. Ha? Dapat yung contact nyo sa Bible tuloy-tuloy. Huwag yung titigilan. Amen? Dapat direct, permanent. You have to learn how to persevere in studying the Word of God. As you study the Word of God, you will begin to hear the voice of God. And when the Word of God comes to your heart, faith is born. Pag pumasok na yan sa puso mo, maniwala kayo, faith will be born in your heart. Amen? Then, dahil nasa heart mo, we will confess with our lips the result of all that we believe in our hearts. Jesus po kasi, siya po yung salita nasa puso natin. Nako, I love devotion. I love reading the Bible. Kasi po, dyan po napapanganak yung pananampalataya. Kaya yung mga taong gustong makonek ka talaga sa faith, supernatural faith, ang tanong dyan, do you love the Bible? Kasi wala pong ibang source. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Amen po ba? Sino may natutunan? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. So dito po ako magwawakas. Ang ibig ko sabihin, God is still looking for people who can entrust His desires. Ganyan si Lord eh. Alam mo, ang Diyos may desire sa pamilya mong pagandahin eh. Pero wala siyang magamit sa pamilya mo na magawa niya yung desires eh. Kasi walang available na manampalataya eh. Bakit hindi ikaw ang manampalataya? Para yung desire ni Lord na pagandahin ng pamilya mo, ikaw ang tinatawag na vessel. Dapat lahat tayo, vessel tayo. Lord, kung gusto mong pa-asensuhin ng pamilya ko, gamitin mo ako, Lord, vessel. Ito yung prayer ko nung araw eh. Lord, mahirap yung family ko. Lord, pareho kami mag-asawa. We need to help our family, both of our families. Lord, i-bless mo kami, fill mo kami. Gamitin mo kami vessel para yung blessing ng mami mag-asawa, may pour out namin doon sa pamilya namin. Alam nyo, sa totoo lang, binless po kami ng Panginoon. Ngayon, naghahanap si Lord. Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, baka ikaw na yon. Ha? Sino rito yung gusto maging vessel para magawa yung plano ni Lord sa pamilya mo? Taas mo yung kamay. Pastor, nawa ako yung gamitin, Lord. Ako yung vessel na yon. Alam nyo, ini-entrust niya yon, ini-entrust niya yung desire sa pamilya mo doon sa taong may pananampalataya sa Kanya. Ha? Sana ikaw na yung taong naniniwala na sa pananampalataya mo, ang pamilya mo ay maliligtas. Ang pananampalataya mo sa Diyos na manlilika ang magiging dahilan para makaahon sa kahirapan ang inyong mga pamilya. Dahilan sa inyo, sabi ni Lord, itong taong ito may pananampalataya dito. Ito yung, dito kayo bubuhos yung maraming blessing. Nagiging multi-millionaire to. Kasi alam ko itong taong ito, pag naging mayaman, hindi ito madamot eh. Ha? Ito yung magpipinance nung pangarap ng dulos, magpapatayo ng malaking campsite sa Tanay, magpapatayo ng malaking church. Ito, itong anak ko na to, ito yung gusto ko. Sino sa inyo gustong sa'yo ibigay ni Lord yung mga blessing na yun? Ha? Sino kayang maniwala? Mga kapatid, sa hapong ito, let us be available to God. Amen. Sino sa inyo, sa hapong ito, babaguhin mo ang paniniwala mo ngayon na hindi na ako limited sa natural. Tingnan nyo, sa natural, kulang. Sabi mo ganito, I don't care, kulang. Ang Panginoon ko ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan ko. Then, hindi ka na matatakot. Because you believe on this existence of God. Kaya po, huwag niyong kakalimutan, let
God be God in your life. Amen? Sabi mo sa katabi mo, let God be God. Tumayo tayo lahat. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wala pong katulad ang ating Panginoon. Amen? Walang katulad ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang sarap awitan, ang sarap mahalin ng Diyos. Na sa kanyang kabutihan, wala tayong masabi. Amen? Sino rito yung magsasabi ka ngayon, napakabuti ng Panginoon? Amen? Amen? Sino rito yung your heart is full of joy knowing that your life is under the government of God? Mga kapatid, kung sino man po ngayon ang nangagamba, may struggles kayo, sinasabi ko po sa inyo, magtiwala ka sa Diyos. Come to Him who are heavily laden. Those who are heavily laden. And God will give you rest. Amen? Hallelujah. Sino rito nagpupurit, sumasamba sa Diyos? Taas yung kamay nung niniwalang meron niyang Diyos na buhay sa buhay natin. Hallelujah. Totoo po bang meron Diyos na buhay? Amen? Sa ating mga puso, alam nyo, ang sarap umawit nung awit na tinutugtog niya ngayon, di ba? Na yung awit na, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless your holy name. Amen? Would you like to sing that song before we pray? Amen. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Come on, sing it. Sing like never before. And oh my soul, I worship your holy name. Sing that song from your heart right now. And bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, worship His holy name. Hallelujah. Sings like never before, and oh my soul, I worship your holy name. For the last time, we sing it from our heart. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Father, we worship you, Lord. We adore your holiness, Lord. Father, our heart is full of praise, full of thanksgiving, Lord, for we know that the God whom we worship is among us, Lord. Lord, we believe that God exists, that God is for real, Lord. Our faith is connecting to the one who is governing the world, the King of the kingdom of God. Today, Lord God, I pray that every heart would access the King, the throne of the King. For we need you, Lord. Panginoon, sa hapong ito, we are here to express our needs, Lord. Mga kapatid, I want you to pray the very need that you have right now. Remember that the God is listening to you. God is telling you, ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open. Come on. Ano mang problema na meron ka ngayon, come to Him. Just open your heart. Hallelujah. Manalangin tayong patuloy. I'm giving you time right now. In the middle of our worship. Hallelujah. Sige po, manalangin tayo. Sabihin mo yung problema mo sa Kanya. Ilapit mo sa Kanya. God knows. Yes, Lord Jesus. And sings like never before, and oh my soul, I worship your holy name. Sings like never before,
and seems like never before. And oh my soul, I worship your holy name. Sa hapon pong ito, nagpapasalamat po ako na ang Diyos na buhay ay handang ibuhos ang lahat ng ating pangangailangan. Huwag ko kayong matakot, manampalataya kayo. Amen. Fear is contrary to faith. Faith comes from the Spirit of the Lord, but fear comes from the enemy. Never develop fear in your heart. Increase the level of our faith. Mga kapatid, simula ngayon hanggang sa dulo ng ating buhay, we will walk by faith and not by sight. Faith will help us to achieve and to success. Faith is what we need. Keep on believing that God exists and He loves you and He wants to help you. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yes, Lord. We recognize you and we believe on you, Lord.